So, to present to us the raising of native pig using Madre de Agua or Tricantera as an alternative cheap feed source, let us all welcome Dr. Maribig Mafesos de Vera. Let's give him a round of applause. Grounded siya, okay. So, dito lang talaga. Pataapat na eh. So, magandang hapon sa ating lahat. So, kumusta hong biyahe ninyo? Alam ko kung saan-saan po kayo galing. Sana naman po, natutuwa kami at safe na nakarating po kayo rito at makikinig po kayo sa ating seminars tungkol po sa Madre de Agua. So, ito pong lecture na ito ay bahagyang po siya, English-Tagalog, para po i-explain po natin more kasi hindi naman po tayo lahat pare-parehas na researcher, at karamihan mga farmers din po tayo. So, para po ma-better understand natin. So, Taglish lang po yung aking Tapos, yun daw po atang question is after daw po ng seminar. So, kung may mga questions po kayo, after po ng seminar, i-internet po yan, iyaan natin siya, sasagutin po natin siya. Okay po? So, simulan na natin. So, ito nga po, ang title na ibinigay sa akin ay Raising Native Pig Using Madre de Agua or Tricantera gigantea as an Alternative Cheap Feed Source. So, hindi po siguro lahat sa inyo nakapunta po sa Chaong, sa farm namin. So, bahagyang ipapakilala ko po sa inyo yung farm namin. Ayan. So, ito po ang National Swine and Poultry Research and Development Center. Locate po siya sa Kilometer 101, Barangay Lagalag, Chaong, Quezon. So, kung mula ho rito, nagbabiyahe lang kayo, mga 5 hours. Pero pag may sasakyan, the most 2 hours po, 2 to 3 hours. So, along the highway po, meron kaming malaking pangalan, na nandun po yung pangalan na yon. And then, pagpasok po ninyo, ito yung entrance road. Ito po, andito banda dito yung pangalan ng aming farm. Ito po yung ngayon na po, nasementado na siya kasi panahon punta doon ni Senator Villar. Kaya ayan, ginawa na sementado yung daanan namin. Dati po, bato-bato yan. And then, pagdating po ninyo is ito yung entrance. Andiyan po yung title ng aming farm. Ito po yung aming admin building at ito po yung road papasok sa farm. So dito po meron tayong gate pa rin na for biosecurity reason, hindi po basta-basta nakakapasok lahat. Kasi di po ba para maiwasan yung pagkalat ng sakit. So dito pa lang po sa main gate, meron na po tayong footbath. And then dito po, kumbaga, pag may go signal from Doc Rene, ang aming hepe, si Doc Rene Santiago, saka po lang po makakapasok sa loob. Pero kung meron na po kayong letter from the director and from Doc Rene na pwede po kayong pumasok sa loob ng farm para tignan yung mga animals na nandoon, pwede po kayong pumasyal doon. Okay, so ito po ang Tricantera gigantea o tinatawag kong Madre de Agua. Ito po yung itsura niya. Kuha po siya sa swine, sa NSPRDC. And then, so medyo bibigay ko lang po sa inyo yung brief history. Papakilala ko po sa inyo kung ano ba yung Tricantera. Kasi marami pa rin po sa atin, yung mga farmers, na hindi po ganong kilala Tricantera. So, siya po ay family Acanthaceae, so family Acanthoideae. Tribe po siya ng Tricanteraceae at genera ng Tricantera species, kaya tinawag siyang Tricantera gigantea. So, ito po yung mga common names sa ibang bansa. Pwede pong tawag sa kanya ay Aro Blanco, Naceder, Rompebariga, Nacedero, Quebrabarigo, Aheto, Pune, and Madre de Agua sa Colombia. Yung pinaka-origin po niya. Siban or Cenicero sa Bolivia. Tuno sa Guatemala. Nahanrilo sa Venezuela. Palo de Agua sa Panama. Beke, yung sugat, yung sakit, hindi po yun ha. Beke or Pau Santo sa Brazil. At sa atin nga po ay Tricantera gigantea or Madre de Agua. Mamaya malalaman natin bakit Madre de Agua. So, itong Tricantera gigantea po, isa siyang tree na native po talaga sa Colombia na matatagpuan po sa Andean foothills. It is not a legume, di katulad ng peas, pero yung vigorous regrowth po niya, even with repeated cutting and without fertilizer application, indicates that nitrogen fixation by mycorrhiza or yung fungus or other organisms may take place in the root zone.
So ito po itsura din niya. It is a father tree. Madali po siyang itanim pagka ginamit po yung cuttings. The leaves are green and the stems can be harvested some 8 to 9 months after planting and subsequently at intervals of 2 to 4 months. So madali lang po siyang itanim. Grow well in acid and low fertility but well-drained soils, appears to be more palatable to pigs and rabbits compared to small ruminant. So dito daw po, napansin ng ating mga researchers sa kanyang mga ibang farmers natin na nakakakilala na sa tricanthera, pwede pong itanim ang tricanthera kahit anong klaseng lupa. Pero mas maganda ho na mas malaki ang paglaki niya pag po daw, lagi siyang binabasa or matubig po yung kanyang lupa. Saka mas gusto daw po siyang kainin ng ating mga baboy, manok, at saka po yung ating mga rabbit, yan. Pati rin po yung ating mga ruminants din po. So ito pong ating tricanthera is first described by Mutz in 1779, who noted the hairy attern. So as early as 1779, meron na nakilala na po yung tricanthera. At noong 1801 daw po, si Humboldt and Bonpland, akala ho niya ikamag-anak po siya ng Rowella, kaya tinawag siyang Rowella gigantea. Pero noong 1817, Kant suggested that the creation of the genus Tricanthera, kaya po yung ibig sabihin ng trike, hair, and anthera, kaya Tricanthera, ibig sabihin hairy anther tree. So in 1847, Nice, based on the early description, named the genus Tricanthera. So 1847 pala, naging pangalan niya na ang Tricanthera gigantea. So other description pa rin po, ito ay pictures from Engineer Edel Ramos. Kung iba sa inyo nakakakilala, siya po yung naging small ruminant awardee last year ng Gawad Saka. Ayan, po natin siya, farmer cooperator sa Chaong, Quezon. So marami po siyang alagang tricanthera. So ito pong tricanthera is a shrub or trees, sometimes bushy and bearing adventitious roots up to 5 meters height. And then a height of 15 meters with a trunk diameter of 25 centimeters has been reported in Colombia. And then ang description niya is top rounded, branches quadrate, the angles rounded, the tip minutely brown, tomentose, and lenticels prominent. So, dinidescribe po niya yung itsura ng ating tricanthera. Sorry. And then, yung leaf blades daw po niya is ovate to oblong, up to 26 centimeters long and 14 centimeters wide. Ang petiole niya ay 1 to 5 centimeters long, at yung mature seed daw po is 1 to 4 in each capsule. Yung wood daw po niya, ikapareho daw po ng red maple. Kaya lang, may nakakita na po sa inyo ng red maple, di ba sa ibang bansayo? So, ito lang po itsura ng ating tricanthera dito sa Pilipinas pag tinanim siya. Malaki na po yan. Okay, so the advantage of this tree is that the leaves are consumed readily by pigs, rabbits, and chickens. Alam po ninyo, yung mga hayop natin, maarte din yan. Kumbaga, pag hindi nila gusto yung amoy o itsura ng mga ibibigay mo sa kanya, whether it concentrates na corn o kaya yung mixed feed o roughages, mas lalo ng roughage, pag hindi nila gusto yun, hindi nila kakainin yun. Or kung may choice talaga, hindi nila pipiliin yun. So, medyo maselan din yung ating mga animals. So, hindi nyo pwedeng lokohin yung animals natin. Kasi kung ano yung pinakain natin sa animals, hindi na ibibigay sa ating performance nila. So, Tricanthera gigantea has adapted well to different ecological zones in Vietnam. The leaves are rich in protein and are of high digestibility. Kaya nga po, mostly sa mga Vietnam, Colombia, yan po yung mga ginagamit nilang pagkain sa livestock. Kasi daw po, base sa mga pag-aaral ng mga researcher doon, mataas daw po yung protein content niya. Di po ba, usually pag nagpapakain tayo, lalo na yung mga mixed feeds, saka yung mga forages, usually po, isa po ang protein. Dapat mataas ang protein ang ibibigay niya. Yun ang dahilan kung ba't ipakakain natin yung pagkain. Tapos daw po, high digestibility, ibig sabihin, madali siyang ma-digest, madali makuha ang nutrients nung plant na yon. Tapos daw po, it grows better under partial shade than in full sunlight. So okay lang pala sa kanya kahit natatabi nga siya ng mga coconut, ng mga banana, so hindi po siya maselan itanim. Okay, so katulad ng pagkit kanina ni Ma'am Lisa, may traditional uses po yung tricanthera. Pero ito, abroad pa lang po ha. Hindi pa po nagkakaroon ng talagang trial dito sa Pilipinas ng human trial. So, pakita lang sa atin dito na ang tricanthera po sa ibang lugar ay considered medicinal plant.
pwede daw niyang i-cure ang colic and hernia in horses. Di ba yung colic, yun yung parang kabag sa tao? Kumbaga lagi may hangin. Kasi po sa mga ibang animals, pag sobrang kain ng mga roughage forage, lalo na pag yung pag sa umaga, yung hamog, ano po, nagkakos siya ng parang sobrang air, kaya nagkakos siya ng colic. Yun yung nagiging dahilan kung ba't nagkakolic ang ibang mga animals. And then hernia, yung parang, di ba, yung lumalabas yung mga scrotum doon sa dapat kalagyan niya. So, pwede palang panggamot yung Madre de Agua sa colic at hernia sa horses. Hindi po sa tao, ano po? And then, pwede daw pong gamutin din yung ng trichantera, yung mga retained placenta sa cows, yung pong, di po ba, pag nanganak siya, or dapat nanganak siya, tapos pagkatapos doon, di ba, lalabas yung placenta afterwards. Pag may naiwan daw pong placenta doon, imbis na yung iba walang pambili ng antibiotic, pwede daw po ibigay yung trichantera, tapos tutulong po siyang mailabas yung placenta. Pag hindi po kasi nailabas yung placenta, pwede pong malason yung hayop at mamamatay po siya. So, medicinal properties have also been attributed to it, and green stems are used to cure nephritis and its roots as a blood tonic. So, ito pong sanga ng mga trichantera ay pwede daw pong panggamot sa mga may sakit sa kidney. Sa animals pa rin po ito, ha? And then, yung blood tonic po. And then yung sprout are used, dito po sa human, sa ibang bansa. The sprout are used in maize porridge for human consumption. So yung bagong usbong daw po mga dahon, nagagamit nila para porridge. Kumbaga sa atin, para siyang lugaw or champorado. Yon, ginagamit daw nilang sangkap itong trichantera, yung mga bagong sprout o bagong usbong lang na dahon. Tapos po, pwede daw siyang gamiting lactogenic drink for nursing mothers. So imagine, sa ibang bansa pala, yung kinakaing dahon na trichantera, pwede siyang pampagatas sa mga nanay na nagpapadede sa kanilang mga anak. And then, pero sa Pilipinas, hindi pa po yan tinatry. So, hindi ko lang alam kung sa iba kung ang FNRI wala pa po. Pero ang alam ko lang po, sa amin doon sa farm, ginawa daw nila Doc Rene is parang ginawang ensalada. Yon, yung dahon. Pero okay naman, wala nagsakit ng tiyan, wala nagtae, whatever. So, okay naman po ata siya. So, itong trichantera din po as fodder plant, and pwede po siyang gamiting live fence, yung parang pinakabakod. And for protection of water spring. For the reproduction of propagation, asan na yung ano? Ma'am Lisa, yung pong ano? Ayun. Hindi lang po ha. So sa reproduction and propagation po, sa ibang bansa po, in examples in Panama, according to MAC date in 1983, and by bagging the flowers prior to anthesis, na-demonstrate na yung flowers do not self-pollinate. So hindi siya nag-self-pollinate. As none of the stigma of bagged flowers had any pollen grains. Hindi katulad ng ibang puno na, kumbaga by pollination, kahit hindi mo na itanim, mag-grow na siya. Ito po, kailangan talaga siyang itanim. And it has been reported that seeds do not germinate or are difficult to germinate. And then the mature stems close to the ground have the capability to form aerial roots that when in contact with the soil, give rise to a new plant. So kailangan talaga itanim nyo ang trichantera bago po ito lumaki. The propagation of this species by small-scale farmers has been carried out using stakes or stick, as these are easy to grow and it avoids the problems of scarcity of seeds and difficulty of germination. The greatest percentage germination in the tree nursery has been found using sticks 4 centimeters diameter and 50 centimeters long. And in other experiments, a 92% experiment germination was found using sticks from 2.2 to 2.8 centimeter diameter and 20 centimeter long with a minimum of 2 leaf buds. So ito sa ibang bansa. Ito mamaya, yun sa Pilipinas naman. So the sticks should be obtained from the basal part of the young stems of the tree sa pinakababa and kept in a humid o yung parang kailangan mamasa-masa and shaded place for 1 day and then planted in a substrate made of soil, sand, and organic matter in a proportion of 5:1:2. Ibig sabihin, probably 5 kilos of soil, 1 kilo of sand, and 2 kilos of organic matter. Yung mga fertilizer na organic po. The first leaves appear 27 to 29 days after planting, and trees are transplanted to the fields 50 days after that. So yan po sa ibang bansa ang practice ng reproduction and propagation. Dito sa Pilipinas, ayan,
So, meron pa rin tayong harvesting and foliage production, no? So, first harvest can be made when the trees are 8 to 10 months old, giving production of foliage. Yung foliage po ito yung dahon, mga leaves. So, 15.6 and 74 tons of leaves of fresh matter base. Ibig sabihin, ano siya, may water pa ha, respectively at a density of 40,000 plants per hectare. At ang kanyang space po, pag tinanim niyo is 0.5 by 0.5 meter spacing. Pwede dito po i-harvest yung tricanthera every 3 months, yielding 17 tons hectare per cutting. At ang gamit naman, imbit na 0.5 by 0.5, 0.75 by 0.75 meter spacing. Niya, yung parang, di ba, they're also planted as a living fence. They can yield 9.2 tons per year of fresh foliage per linear kilometer harvested every 3 months using 1 by 1 meter spacing. And according to CPAB, ang pinaka-ideal height daw po ng cutting is 1 meter in regions where the temperature is high and precipitation low. And then better results are achieved by cutting at a height of 1.3 to 1.5 meters. So ito po yung mga tip na binibigay sa inyo kung paano nyo i-harvest yung inyong mga tricanthera. Its vigorous regrowth, Its vigorous regrowth, even with repeated cutting and without fertilizer application, indicate that nitrogen fixation could occur in the root zone either through the action of mycorrhiza or other organisms. So, syempre, pagka pinakilala ko na sa inyo yung tricanthera, kailangan na ngayon malaman natin ano ba yung meron sa tricanthera. Ba't kailangan natin siya ipakain sa livestock, di ba? So, ito po yun. So, sa ibang bansa pa rin po, nung pinatest po nila yung sample, dito po, ang importante lang malaman din natin is yung crude protein po ng dahon at leaves and young stems, thin stems at saka thick stems. Mapapansin po ninyo na yung crude protein niya is from 153, yung crude protein hanggang 223. So, mataas po yung kanyang crude protein. And then, thin stems are also consumed by the animals. Crude protein of the leaves from 15 to 22%, and apparently most of this is true protein. Calcium content has been found to be particularly high compared to other fodder trees. So kaya nga di po ba kanina, pwede daw gamitin yung tricanthera as lactogenic drink. Kaya daw po nakakatulong siya magpagata sa mga nagpapadeding inahin, na baboy, na mga kalabaw, or na mga goat, o kahit sa mga tao, dahil daw po mataas yung kanyang calcium content. Ito pong calcium content nito ay galing sa presence daw po ng cystoliths dun sa dahon. Ito daw po yung dahilan kung ba't mataas ang calcium content ng leaves ng tricanthera. This can explain the use that the small-scale farmers in Colombia make of Tricanthera gigantea as a lactogenic drink, pampagatas, and suggest a good potential for feeding lactating animals. So, yan pa rin po yung isa sa mga pinatest nilang sample, ang crude protein po on a dry matter basis. Ibig sabihin, wala na siyang tubig. Ang crude protein pa rin ay 178 pa rin po, 178 grams per kilogram. And then mataas din po yung kanyang carbohydrates, 43.2, at starch po, 148. Ito po yung mga values, carbohydrates at saka starch. Ito po yung mga importanteng nutrient na mabibigay sa katawan ng hayop kasi ito po yung nagsusupply ng glucose o energy sa katawan ng hayop. So, in a qualitative screening test, meron din po kasi mga ibang raffages na anti-nutritional compounds ang presence. So, ito po nagiging dahilan kung ba't nalilimit yung feed intake. So, hindi lahat ng raffage po madaling kainin kasi nga po may mga presence ng anti-nutritional substance. Mga alkaloids, tannins. Pero dito daw po sa test nila, wala daw pong alkaloids or tannins na nakita sa tricanthera. At yung saponin and steroid contents daw po napakababa. So, parang sa tingin ng mga researcher, hindi naman daw ganun kagrabe or ang taas ng anti-nutritional substance. So more or less, nagugustuhan pa rin ng mga hayop kainin yung tricanthera. In other precise tests, the content of the total phenols and steroids were found to be 450 and 6.2 parts per million respectively. And then the great variation in its phenol content from 450 to 50 to 288 parts per million could be one reason for the apparent variation in its nutritional value. So kaya po nagkakaiba-iba daw po yung nutritional value ng mga tricanthera bawat ibang lugar, ibang country, ibang laboratory kasi iba-iba po yung soil na pinanggagalingan niya.
So analysis of its carbohydrate fractions revealed that this plant had a high content of water-soluble carbohydrates, total and reducing sugars when compared to other fodder trees and shrubs. It also showed a surprisingly high amount of starch, and its neutral detergent fiber was found to be relatively low. So dito po yung NDF, pag mababa, mas mataas po yung feed intake. Yun po yung pinaka-essence po niyan. And then the large amounts of non-structural and storage carbohydrates combined with the low levels of structural carbohydrates may explain the good biological results found with monogastric. So ito po naman yung protein ng leaves. Ito po yung amino acid content ng Trichantera. Kung mapapansin po ninyo sa mga commercial nut feeds natin, yung pong soybean meal, pinakamaganda pa rin pong source ng plant protein sa livestock kasi po maganda yung kanyang amino acid profile. Ngayon po, parang malaki din po ang chance ng Trichantera kasi po mataas din po yung kanyang maganda din po yung kanyang amino acid profile, lalo na sa mga monogastric, lalo ng baboy. Importante po, ang pinakaunang limiting amino acid po ay yung methionine, at saka po yung methionine po, at saka yung cysteine. So pag mataas po yung methionine 3, at saka yung cysteine na 2.6, malaki po ang chance na pwede po siyang in the near future, maging part na siya ng feed ingredients. So, imbis na mag-rely tayo sa pagbili ng soybean meal sa ibang bansa, pwede na po natin gamitin yung ating Trichantera as good source of protein. Dahil nga po sa kanyang good amino acid profile. So, ayan. Ito na po yung sa Philippines. So, locally, Trichantera gigantea is known as Madre de Agua, and it was introduced by the Department of Agriculture to the Bureau of Animal Industry, particularly po sa Research Division at sa National Swine and Poultry Research and Development Center. Naalala ko po, nalipat lang ako sa Research Division way back 2003, and then by that time, nakapaggawa na po ng mga research sina Mr. Frank Moog. I'm sure iba sa inyo nakakaalam kay Mr. Frank Moog. And ang alam ko, ang BAI po ang unang nag-distribute ng mga Trichantera all over the Philippines. At kami rin po sa BAI ang nagsimulang naggawa po ng mga studies ng Trichantera sa ating mga livestock. At yung propagation po, inuna rin sa nursery po ng Research Division ng BAI at saka po sa National Swine and Poultry Research and Development Center kasi malaki po yung lupa doon, so magtanim lang po ng Trichantera doon. So, iyan po. It is easy to propagate and with high yield, forage with high protein and calcium content, and then mapapansin po ninyo, it is palatable to pigs and other animals. At pwede pong ibigay ng fresh o dry. Mas sa akin po, usually po yung aming pagbibigay is fresh para hindi masyadong matrabaho. Kasi po yung dried, kailangan nyo pa siyang pagkaputo nyo, kailangan nyo siyang i-dry at saka nyo pa i-ground para maging leaf meal. Although pwede na din po. Tapos, pero pag sa mga manok po, leaf meal po talagang binibigay para mas madaling kainin ng mga manok. So, kuha po itong picture na to sa NSPRDC. And then, ito na po yung propagation. So, una po, yung sa propagation ng ating Trichantera, it is done through cuttings, harvested at 8 months to 1 year. So, ibig sabihin po, ito po yung sample ng ating mga cuttings. Ito. Yan. Pwede pong i-distribute, isa-isa po. Yan yung grupo-grupo po. Ay, sir, pakiano po sa kanila para pumaak. Ay, isa po. Ayan. Para makita po nila kung ano yung tsura ng cuttings ng ating Trichantera. Sa likod pa. Sa likod pa. Yan. So, ito po yung cuttings. Okay. So, pag ang inyong Trichantera po, kunyari sa pinanggalingan sa farm po namin, pag 8 months to 1 year or above, pwede na po tayong mag-cut ng isang stem. Tapos po, yun. Ika-cut nyo na po yun para makakuha kayo ng cuttings. So, ma-harvest nyo siya pagka 8 months na or 1 year pataas, pwede na po kayong pumutol dito and din dito. Pero kailangan po importante na dapat 2 nodes. Kailangan po 2 to 3 nodes po pag nag-cut kayo. And then, dapat daw po in a stand position. Dapat daw po, pag nagputol kayo ng cuttings ng inyong Trichantera, dapat in a slant position. And then, the cuttings measures 6 to 8 inches with 2 nodes, ang pinaka-ideal planting material. So, yan, pagkaputol po niyan, yan, usually may mga 1, 2, 3 nodes po yan. Para sigurado po kayong mabubuhay yung inyong Trichantera. And then, di ko ba, yan po yung cuttings na.
it can be grown in a plastic bag or poly bag to 10 inches by 6 inches. Ito po yun. Okay. Sige po. Yung stick natin kanina, itutusok nyo lang po dito sa lupa. Pwede pong sa polybag na yan na may lupa po. And then, yon, antayin na po ninyong 3 to 4 months para umusbong siya, saka pa lang po nyo ito transfer. So, you have to allow until 3 months para po ayan. Pagkatapos po kasing, di ba, na-cuttings na po nyo, naputo nyo yan, na-harvest po. And then, ito po magiging itsura pag tinanim po ninyo. Yan. Yan po, oh. Pero dapat po pag tinanim nyo yan, yung pong nakaslant, yung patusok, yun ang itutusok nyo sa lupa. Ano po? Yan. Tutusok nyo yung nakaslant na position. Tapos po, yung isang, may kasamang node ha, yung stick na may slant na cut, and then may isang node, yun po yung tatanim nyo sa ilalim ng lupa. And then yung isang node, yun po yung nasa taas, doon na po yung uusbong yung, yung mga dahon. So after that, magbilang po kayo ng mga 3 months, ito na po magiging itsura niyan. Yan. Yan na po yun. Then, pag 3 to 4 months na po siya, it can be transferred to the fields, and cuttings can also be planted directly to the fields. So may option po kayo. Pwedeng itanim nyo muna sa polybag or sa plastic, no? Or pwedeng diretso sa field. So ito po magiging itsura niyan. Meron na po siya ugat niyan. And then saka po nyo itatanim sa lupa. Pero pwede naman daw po diretso. Yung cuttings, itanim nyo na sa lupa. Make sure na yung slant position nasa may lupa. At dalawang nodes yun. Yung nose nasa may lupa. At yung isang nose, yun po yung uusbong yung ating mga leaves. And then, cuttings at about, ito na po itsura ng cuttings kapag 4 to 6 months. It can grow until 2 years or more. So sa farm daw po, napansin nila na hindi lang 2 years, minsan 5 years. So, matagal po ang buhay ng ating tricanthera. Hindi po siya basta-basta namamatay. And then, flowers appear when the father are not trimmed for almost a year. So, ito po itsura niya pag 4 to 6 months and above. And then, ito na po pagka 1 year above. Yan, taas-taas na po. Pag hindi siya tinitrim o hindi nyo tinatanggalan ng dahon, ito po, magkakaroon siya ng flower. Okay lang po yan. Kaya, mas magandang itrim nyo para mas madami pong, ang napapansin po, the more ititrim, the more na dumadami yung foliage or dahon. Eh, di po ba yun ang kinakain ng ating mga hayop? Yung dahon. So, kailangan po itrim ninyo. Okay po? And then, bukod po pala doon, may isa pa tayong option. Kung wala po kayong mapagkunan ng lupa, walang plastic, syempre, nagtitipid po tayo, meron pa tayong isang option. Ito po yung tinatawag na, water-based. Okay? So, basahin ko lang muna bago ko ipakita. So, cuttings can also be grown in a plastic bottle, usually 1 liter, with water. So, water-based. So, lagi na lang pong lalagyan ng tubig. And then, 1 node must be deep in the water. So, ito po yung tsura niya. Na may tubig. Tapos, ito po yung pagka nagka-ugat natin, yun na po yung ugat. So, dito po,
Okay, so yan po. Meron tayong direct na tatanim tayo ng cuttings sa polybag, pwedeng direct sa lupa, or water-based na pagtatanim ng ating trichantera. So, usually po, pagka yung, kunyari, nasa Bureau of Animal Industry, or nasa Chaong, or minsan po sa Mega Mall, kung nakakapunta kayo sa Mega Mall, kapag may exhibit po ang bar every October, ang booth po namin sa bahay, nagbebenta po kami ng ng mga sticks at saka ng mga trichantera po. At ang selling price po niya, ganun din po sa farm. Usually po ang cuttings ay around 10. Usually 10 to 15 pesos. And then yung sack, pag nakasako po siya, na mataas po yung sako, ang laman po niya 60 pieces more or less. Ano po siya napuno? Mataas po talaga. Mataas yung cuttings. Ano po ang presyo niya? 600. Marami na po kayo magtatanim nun. And then pag daw po cuttings na nasa polybag, ito po, ang range daw po niya is 15 to 20 pesos. Pero minsan naman po, like yung mga naka-attend po sa inyo sa PNAD Summit sa Tagaytay last year, saka po minsan may mga seminars din po kami na about trichantera or native pig raising, namimigay lang po kami ng mga cuttings, saka ng mga trichantera sa polybag. Okay. So ito naman po, yung ginawa din pong studies din po sa BAI ng isang funding agency. So it is adapted from the paper presented during the 10th R&D program team meeting at Marinduque State College last April 9 to 12, 2017. So dito po, ang objective ng project na yon is makapagawa daw po ng mga feed resources indigenous na pwede ipakain sa ating mga hayop. Kasi po, hindi lahat tayong mga farmers ay kaya pong bumili ng mixed feeds, di po ba, medyo mahal. Eh kung meron naman tayong lupa na pwede magtanim ng mga roughages, ng mga forages, yan po, kaya po may choice tayo na magtanim. So dito daw po, sa unang column, ang mga forage or plant area na ibinigay para sa kanila at yung quantity or pieces. So dito po sa forage plant, sa Chaong po, yung trichantera gigantea po namin, tinanim namin siya sa land area ng 318 square meter. At doon sa 380 square meter, nakapag-ano po kami ng cuttings na 650 to 700 cuttings ang naitanim po doon. Yun lang po yun. Yan. Ito po, ito yun, yung trichantera. Tapos po, measure din po doon yung average daily consumption ng trichantera leaves ng mga Quezon native pig, yung mga inahin nating baboy. Dito po, gumamit sila ng fresh trichantera leaves and 2 kilos daw po ng fresh trichantera per day per head. Pero meron din po silang 1.3 kilograms na mixed feed per day bago po bigyan ng mga fresh trichantera. So lumalabas po, nasa replicate po, bawat isa po yan, replicate may ilang numbers of baboy, umaabot daw po ng 0.9 or 900 grams ng dahon ng trichantera sa umaga nakakain ng ng baboy, and then sa hapon daw po nakakain siya ng 1 kilo. So maghapon daw po umaabot ng 1.9 or 2 kilos ng fresh dahon sa maghapon per head daw po ang nakakain ng animals. So yun lang po yung pinaka-essence ng table na yan. So, yan pa rin. Ito po yon yung ating trichantera. So, land area is 380 square meter, 650 to 700 pieces. At ang observation daw po, nagdi-direct planting po sila ng 1 meter height. And then watering is needed during dry season. And then, katulad nga kanina, di ba, okay lang sa kanya may shade. So, banana plant can be provided, no? It can provide shade, and then pig manure as good fertilizer. So, normally, di ba, yung mga pig manure, poultry manure, maganda po siyang pataba sa ating mga pananim. So, pagkatapos ko po ipakilala sa inyo yung trichantera natin, pinakianok sa inyo yung nutritive value, ngayon, papakita ko po sa inyo yung mga naging pag-aaral na ginawa po ng Bureau of Animal Industry way back 2003. So, yung una pong studies na ginawa ng mga kasamahan ko po ay, ang title po ay Trichantera gigantea as Partial Replacement to Commercial Feeds for Growing Finishing. Tandaan niyo po replacement. Okay po? Partial lang siya ni-replace. So, ang mga authors po ay the late Abelina Samiano, Mr. Rick Rivera na nasa sa ibang bansa, Ma'am Raimundo, H.F. Avilla, and Mr. Frank Moog. Sila po yung mga authors nito. So, ang pinaka-objective ng study nito is to determine the performance of growing finishing pigs fed with partial replacement of fresh Trichantera gigantea leaves in commercial ration. So, ibig sabihin, nagpalit lang siya ng konti doon sa commercial ration.
And then, in-evaluate din niya yung meat and carcass quality ng pigs fed fresh Tricantera leaves and to determine the economics of partially replacing commercial feeds with Tricantera gigantea leaves. And then, paano po niya ginawa yun? So, ang method po, ginawa daw po yung tatlong trials between August 2003 and June 2005. So, tignan niyo po, kung mapapansin niyo, iba po itsura ng aming farm noon sa ngayon. May pagbabago naman po. So, yung ginamit niya mga animals, una muna in-identify yung mga animals, bawat treatment, nabakunahan sila ng cholera, diniworm, and randomly assigned to dietary treatment. Ibig sabihin, bawat isang treatment, may 10 animals na randomly assigned. Kumbaga, hindi siya pinili, kundi talagang basta 1, 2, 3, gano'n, nilipat kada treatment, kada pen. So, yung treatment 1 daw po ay commercial ration, yung treatment 2, 20% replacement, and then treatment 3, 30% replacement. So, ito na po yung nag-weigh yung baboy, and then ito yung kinakain na yung Tricantera ng mga grower. And then, ito po yung itsura ng Tricantera in between pig pens. Ito yung dalawang pen, ito yung mga, in between po kasi talagang, minamaximize po yung mga lupa doon. Basta meron bakanting lupa, tinatanim po kaagad ng mga Tricantera. So, in between coconut trees, ayan, madali din po tumubo, pwede banana, coconut trees. And then, ito po yung fathers niya before and after. Ayan. So, sa results and discussion po niya, approximate analysis daw po, chinek na lang po yung mga nutrients po, Tricantera, starter mash, grower, and finisher. So, hindi natin siya pwede i-compare kasi itong Tricantera, as is lang po siya ng mga leaves, di po ba? Samantalang itong mga to po, commercial feeds. Kumbaga, halo-halo na siya ng pinagsamang yellow corn, soybean meal, copra meal, okay? So, mixed feed po itong tatlo, whereas ito pong isa, Tricantera as is na leaves lang po siya. So, dito po ang protein is 15.6. So, malaki talaga ang potential niya na pagkunan talaga ng protein source ng ating mga baboy. Yun nga lang, mataas yung kanyang fiber, 13.4. Pag mataas po ang fiber ng isang roughage o kahit anong pagkain, maapektuhan po yung yung digestibility o yung intake pagkain po ng mga baboy kasi kumbaga, napupuno na po yung sa tiyan niya, busog na siya, pero in reality, hindi pa po kompleto yung nutrient na kailangan ng katawan niya. So, yun po yun. And then, ito naman po yung performance ng growing finishing pigs na pinakain po ng commercial feeds na may partial replacement ng Tricantera. Di po ba ito yung treatment 1 ng commercial ration lahat? Ito yung T1, 20% replacement. Ibig sabihin, yung 20% ng commercial, pinalitan niya ng Tricantera leaves, dito naman, 30%. So, di po ba lahat yan, 10 yung animals? Sa initial weight po ninyo, numerically, hindi naman nakakaiba, di po ba? Yung 10 animals, 22 kilos dito, dito 21, dito 22. Pero sa final weight, mapapansin natin na, syempre, commercial feeds yun, kompleto po yun, di po ba? May vitamins and minerals pa po siya. Samantalang sa 20% replacement o T2, 98.8 lang po yung final weight ng 10, whereas sa T3, 89.1. So, pinakain po siya ng 4 months, 124 days. Pero sa average daily gain, mas malaki pa rin po yung inilaki ng commercial ratio na 735 grams. Numerically, hindi naman siya nagkakalayo. 540 sa T3 and 621 naman sa T2. Kung mapapansin po ninyo, the more na ini-increase natin yung pagdadagdag natin ng Tricantera, di po ba bumababa yung production? So, meron na pong ibig sabihin yon. Is either yun nga po yung sa fiber po niya o kaya po yung mga iba pong secondary substance na present po sa roughage na yon. Kaya naapektuhan po yung performance ng ating mga hayop. So, the more na tinataas mo yung pagre-replace ng Tricantera leaves do sa feeds, the more na bumababa daw po yung production performance. Okay po? And then, sa pagkain daw po, yun nga lang, parang nakabawas. In terms of economic, pagdating sa pera daw po, meron daw pong impact kasi mas nabawasan. Kasi yun nga, ang pinaka-essence nga, di po ba, mabawasan yung pagbili mo ng pagkain, papalitan siya ng any feed resources na hindi ganong mahal para makatulong tayo sa ating mga farmers. So dito nga po, pinakikita ng experiment na sa commercial feeds, kumain po siya dun sa total ng 4 months is 236 kilos, dun sa 4, doon sa sa 10 baboy sa T1. Samantalang dito po sa T2, 189 kilos na ang kanyang commercial feeds at sa T3, mas kakaunti yung kinain niyang commercial feeds. Pero pagdating sa Tricantera, yung T2 daw po, 235 kilos lang ng fresh leaf kinain, pero yung 30% o T3, madami siyang fresh leaf na kinuha.
Pero kahit na madami siyang kinain, di po ba mababa yung kanyang production? Compared mo din sa T2 na numerically naman, wala masyado namang pagkakaiba. Sa feed conversion ratio o yung tinatawag natin feed efficiency, dito po nakikita ko ano po yung kayang ipalit na karne kada kain niya ng roughage na yon o ng feeds. So dito po, ang pinaka-ano po ng feed efficiency, the more na mas mababa, the more na mas maganda. So dito, di ba, 2.59 sa T1, 2.45 sa T2, at 2.46 sa T3. So lumalabas na maganda pa rin ang T2. So 20% replacement, okay na po siya. Maganda na po yung feed efficiency. In terms of feed cost, lumalabas na mas mura po sa T3. Tapos, kasi medyo mahal ang ating piglet, no? Pero hindi naman nagkakalayo. 2,684, 2,644, at 2,676. But pagdating sa sales, syempre, mas mahal ang ating commercial fees na pagkain, 9,600. Compared mo sa 8,400 ng T2 at 7,500 na sa T3. Pero dito daw po sa return above feed cost, lumalabas na 3,000 pa rin po yung yung bumalik sa T1 at 2,900 at 2,400 naman respectively sa T2 at saka T3. Ito daw po yung piglet cost nun is 1,700 ang price per 10 kilos and then additional 80 pesos per 10 kilos. So live weight nung time na yun, 85 pesos per kilos and then average feed cost daw po ay 15 kilos per feeds. Tapos po, pagkatapos po nilang kunin yung mga performance niyan, syempre kinatay yon. So kinatay po yung sa Animal Products Development Center sa Marulas, Valenzuela City. And then ito po yung naging carcass evaluation po. Diba ang live weight ng 10 kilo no dinala doon sa slaughterhouse, yung T1 na 10 baboy, 114 kilos po yan. And then yung T2, 100 kilos, 102 kilos naman sa T3. So dito lang po ang importante na dito po sa carcass length, yung haba ng katawan ng hindi sila nakakalayo. 31 inches or 32 inches. Dito naman po sa back part thickness, ito po yung taba. Malalaman natin taba nung karne, nung mismong carcass. Di po ba sa back part thickness, the more na mas mababa, the more na mas maganda. Kasi ayaw natin ng mataba, di po ba? Pag mataba ang baboy, syempre maraming kolesterol. Pero yung iba po na gustong mataba, mag-alaga po yung native pig kasi medyo mataba yung kanilang fat. Tapos, pa rin, numerically, usually kasi 1.0 po ang standard na backpat thickness sa mga puti. So dito po, 0.83, mababa po siya, okay? And then 0.92, and then 1. And then sa loin eye area, ito po yung sa parang yung mga ribs, natin, yung sa karne, kinakain natin, pork chop, yan. So, the more na mas mataas yung value, the more na mas maganda. So dito po, 6.16 sa T1, ang loin eye area, 7.7 sa T2 at 6.32 sa T3. So maganda po talaga yung T2. Di po ba doon sa table natin ng performance nila, maganda rin yung T2. Pagdating sa carcass evaluation, maganda pa rin po yung pinakita niya. Maganda yung loin eye area niya at okay din po yung back fat thickness niya. So yun lang po ang essence ng table na to. Sa sensory evaluation, pagkatapos pong siyempre kinatay na yung baboy. Yung nagkuha na po siya ng karne, tapos po, isinubject siya sa, yung pong pinakuluan lang siya na walang timpla, yun po yung sensory evaluation. So dito po, may scorings po sila na 1:10, na yung 10 ang pinakamataas, 1 ang pinakamababa. So mapapansin po ninyo sa sensory attributes in terms of flavor, juiciness, tenderness, and general acceptability, lumalabas na maganda pa rin ang T3, yung 30% replacement. Pero pagdating sa juiciness, maganda din po ang T3, pero sa tenderness, yung magiging malambot ng karne, maganda daw po ang T2. And then yung general acceptability, kumbaga kabuuan, kagustuhan ng karne, pinakamaganda po ang, hindi nakakalayo ang T2 sa T3. So conclusion nila, traditional swine production system is almost entirely dependent on grain-based ration, which competes for human food requirements. Dependency on imported feed ingredients could be shifted towards replacement of available local feed resources such as fodder trees with high nutritive value. So sabi po ng mga researchers, yung partial replacement of commercial feeds with Trichantera gigantea showed comparable results in terms of weight gain, meat quality, and economic returns with pork produced that are generally accepted. And then the introduction of Trichantera gigantea as feed for swine has a big potential for inclusion integrated animal production system in terms of feed usage. So yun po yung naging conclusion ng mga researchers natin way back 2003-2005.
po yung studies namin. So, utilization of Tricantera gigantea as feed supplement pa rin po. Supplement pa rin po siya for poultry and swine. So, kasama ko po rito yung aming hepe, si Dr. Rene Santiago, si Dr. Plomelia Cagiclang, ating probet sa Quezon, si Rico Panaligan, sa Bureau of Animal Industry po kami. So, ang pinaka-rationale kung ba't namin pinag-aralan yon is para malaman, kasi di ba yung cost of feeds, papansin natin sa any livestock enterprise, pinaka-laging problema natin is yung presyo o pagbili ng ating mga pagkain. Masyadong mahal, pag commercial feeds lang po talaga i-rely natin, di po ba? So, kung maghahanap tayo ng paraan, kung anong pwedeng, kung hindi man palitan talaga yung soybean meal 100%, at least mabawasan man lang para bumaba yung price ng ating feeds sa baboy. And then, utilize cheap and locally available feedstuff. Yun na nga yung ating Tricantera, one feedstuff yon. And then yung ating mga indigenous breeds of feeds, yun yung ating mga native pig. Hindi ho siya wild pig ha, native pig po. They can handle fibrous feeds than exotic breeds. Yung mga exotic breeds po, ito yung mga hybrid natin, yung mga puting baboy na galing sa ibang bansa. Dapat nating tandaan na yung mga hybrid na baboy po, talagang pinag-aralan sila sa ibang bansa. Sanay sila sa malamig na lugar, sa kumpletong pakain. Compare mo sa ating lugar na hindi gaanong malamig. Di ba, tropical tayo, so medyo mainit, pabago-bagong panahon, at talagang taghirap tayo sa pagkuha ng mga feed ingredients. So, iba po talaga ang performance ng mga hybrid sa ating mga native pig. So, ayan. Bakit pa kanina pa tayo dadalang supplement? Ano ba yung supplement na yan? Ito na po yung supplement. It is a feed or a feed mixture used with another to improve the nutritive balance or performance of the total to be either fed and diluted as a supplement to other feeds, offered as free choice with other parts of the ration separately available, or further diluted and mixed to produce a completed feed. Yun po yung ating meaning ng supplement. So, kanina po, yung forage and roughage, interchange lang po lagi yan nagagamit, either forage or roughage, pares lang po yan. Kasi yan po yung part ng plant na pinakakain natin sa ating mga livestock. So, forage and roughage are feeds that are high in fiber. Imagine, more than 18%. Di ba sabi ko sa inyo, pag mataas ang fiber, the more nabababa yung digestible energy, the more nabababa ang feed intake. Yun. So, pag konti ang feed intake, para lalaki yung ating mga alaga, di po ba? And then, low in digestible energy because their water content is high. Di ba, matubig yung ating mga roughages? And then, concentration of nutrients in roughage. Pag daw po roughage natin ng pakakain, pag kompletong roughage ng pakakain natin, digestion of the principal energy-producing component of roughage is not carried by the animals directly. Kasi normally po, sa katawan po ng baboy, di po ba, ang baboy is monogastric, di po ba? So, yung simple stomach lang siya. So, katulad din sa sa stomach po, mayroong mga hydrochloric acid na tutulong i-digest yung mga nutrients. In the same way, sa small intestine talaga yung pinaka-digestion absorption. Yung po mga fibrous materials, doon na po siya sa large intestine, pinaferment, at saka pa lang po nakukuha yung nutrients. So, yun ang dapat natin tandaan. Kaya, usually, ang mga pagkain dapat low in fiber. So, rather, it is done by symbiotic microorganism in the cecum, which is the part of the large intestine, whose activity in turn depends in part on how well fed they are by the host animal's diet. As digestion rate is reduced, voluntary roughage intake is reduced. Dito po, sinasabi lang sa atin na mas maganda po na habang lumalaki yung mga baboy natin, grower, finisher, saka pa natin siya pwede pakainin ng mga roughages. Kasi po, by that time, medyo fully matured na po talaga yung sa large intestine, tapos may mga microorganisms na siya tutulong para po ma-digest yung o ma-ferment yung mga the indigestible materials kaya ng mga cellulose, lignin, yun yung di ba part sa plant na habang nagmamature, mahirap na i-digest. So yun lang po yun. And then, useful energy of the dry matter of a roughage may decline 40% from fresh pasturage to the mature plant. Largely because the rate of digestion is suppressed by progressive lignification of the cellulose with advancing maturity. Di po ba alam naman natin habang tumatanda ang mga plant, di po ba nagiging mahirap na siyang i-digest kasi po madami na siyang malaki na yung cellulose, lignin. Yun po yung mga part na hindi kayang tunawin ng sa stomach ng animals. So dapat talaga through the aid of ng mga microorganisms dun sa large intestine ng mga hayop ng baboy. So ano yung significance ng energy sa roughage? The major factor in the use of roughage as feeds for animals is how much roughage the animal will consume relative to its energy needs. When less roughage is eaten than is necessary to meet energy requirements,
meal feeding will be called for. So, ibig sabihin lang po nito dito, kasi ang problema din namin mga researcher ngayon, although alam natin na pwedeng ipakain ng mga trichantera sa ating mga hayop, ang tanong is, how much? Di po ba? At saka, how much ang dapat ibigay mong, ilang kilong pakain sa isang baboy, sa bawat stage, kunyari kung siya ba ay grower, finisher, or siya ba ay inahin na, or mga boar. Saka kung gaano din yung kalawak ang isang ilang pagtataniman na ilan ang kayang ilagay na hayop doon na kayang kainin yung trichantera. So, yun po yun. So, when less roughage is eaten na nga, it is necessary that to meet energy requirement. Kasi tandaan natin na animals eat to satisfy its energy requirement. So, kaya kumakain ng mga hayop natin is para makakuha ng energy. Di po ba pag walang energy, paano kikilos yung hayop? Di po ba? So, kailangan talaga, energy number 1 po talagang ng hayop. Okay, the highest possible use of forage, whether it's pasture, ordinary hay, dehydrated hay, and grass silage, will depend on the concentration ratio of this forage in relation to the concentration ratio of other feeds, such as concentrate. So, ibig sabihin, lumalabas lang po na dapat po, meron lang siyang ratio. Ilang percent dapat alam natin yung ilang percent ng concentrate at ilang din percent lang po ang roughage para po matugunan niya yung nutrient requirement ng animals. Yun yung according to Dr. Falk Jarl of the National Animal Experiment Station sa Royal Agricultural College at Ultima Uppsala, Sweden. So energy is the major nutritional need. At least 80% of the total feed intake of most animals consists of sources of calories. Yun po yung mga corn, yung mga copra meal, rice bran, yun po yung pinagkukunan natin energy. Yung fat naman, yung mga cocoa oil. And then, feed intake is regulated according to needs. Animals eat to satisfy the energy requirement. So pag hindi mo na-satisfy yung energy requirement, kakain lang siya nakakain. So magastos, di po ba? Okay, so usually po, ang typical diet ng livestock, ito po yan. Protein is amount only to 10 to 20%, whereas yung ating energy source, tignan nyo, 80 to 90%. So napakalaki talaga. Kaya mapapansin niyo pag sa mga feeds, napakalaki ang yellow corn. Importante po, it's either yellow corn, or wheat, or kasaba. Ano man ang energy source, importante talaga na maganda yung source ng energy niya. So kaya kasi, energy source is 80 to 90%. Tapos yung minerals niya, 3 to 4% lang, and then vitamins, trace lang siya, hindi ganun kadami. And then salt, importante po sa feeds na may salt. 0.25 to 500 to 0.5%. Actually, yung mga roughage natin, meron po siya vitamins and minerals. Kaya lang po, minute lang or trace amount. So, hindi siya makakatugon sa talaga pangangailangan ng ating mga hayop. And then, yung ating mga simple non-ruminants or monogastric, ito yung mga baboy, mga manok. They have a pouch-like, non-compartmentalized stomach and do not depend much upon microbial digestion in any part of the gut. It's digestion with the aid of digestive enzymes, and then small intestine is the major site of digestion and absorption. Ito doon din sinabi ko sa inyo kanina, simple stomach lang sila. So pag masyado kayong maraming pinakain roughage, hindi na kayang tunawan yun. Yung iba mapapansin nyo, paglabas, buong dahon pa rin. Ibig sabihin talaga hindi na natunaw. So kailangan po na dapat mas matured yung baboy bago nyo pakainin ng roughages. And then dapat po, konti lang yung amount, hindi ganun kadami. So ito nga po yung large intestine. Ito po kung saan na-absorb yung water and some bacterial fermentation and formation of the feces. The omnivores such as swine tend to have a long, small intestine and somewhat enlarged hindgut. Ito yung cecum, colon, and rectum with a much more significant microbial population and some fiber digestion. So alam din po ninyo ng omnivores, katulad ng mga pigs, they eat a wide variety of food. So kahit ano ibigay natin sa kanila, pwede bigyan natin sila ng commercial fees, bigyan mo sila ng mga reject fruits, di po ba? Kahit darak, kahit damo, kakain ng baboy, lalo pag gutom, di po ba? So kasi po ang omnivores, yun po talaga yung characteristic nila. And then, pinaka-objective po ng project is to determine the effect of supplementing concentrate feed with Trichantera gigantea or sweet potato vine on the performance of growing finishing native pigs. So dito po, parang ginawa namin, yung pag magbigay kami ng concentrate, unahin muna na magbigay ng roughage is either Trichantera or sweet potato vine, mababawasan na ba yung pagkain ng commercial feeds? So yung pinaka-objective po namin. So, expected output po is to come up with the quantitative reduction in feed cost due to the supplemental nutrients na bigay nga po ng ating mga roughages. And then second, pigment contribution coming from green roughages which are easily grown in rural areas. So, ito yung mga expected output do sa project. So, ang title po ng study 3 na yon is
Kasi tatlong studies po yan. Meron sa broiler, may layer, tapos meron din po sa native pigs. So, performance of native pigs, fed diet supplemented with Trichantera gigantea or sweet potato vine. Sweet potato vine po. So, specific objective po is to determine the effect of supplementing concentrate feeds with fresh Trichantera gigantea or sweet potato on the rate of growth, feed consumption, and feed efficiency. And then to determine the effect of supplementing concentrate feeds with Trichantera gigantea or sweet potato on the dressing percentage and carcass quality of finished feeds. Pinag-uusapan nga po is backbone thickness at yung loin eye area. And then to evaluate the economic benefit of supplementing concentrate feeds with Trichantera gigantea or sweet potato vine. So, ang methodology po namin, kung kanina, tampusang-pusang po sila, kami naman po, 15 lang po ang total. Tatlong treatment. Treatment 1, 2, and 3. Nataglilima po kasi una-una, wala hang masyadong area na pwede mag-conduct kami ng experiment sa Chaong. Kaya usually po, parang grace area na po siya or isang malaking pen na sama-sama po yung mga hayop. So, meron lang po kami itinalagang isang area para sa experimental kung saan ang pwedeng ipaglagay is 15 lang po. Kaya ang ginawa namin, 5 T1, 5 T2, 5 T3 baboy. So, yan. Tapos po, 3 dietary treatment lang po yun. So, bawat isang treatment, 5 po ang baboy. And then, 2 pang-aalaga lang po yung grower phase na 30 days at finisher phase na 40 days. Ito po yung ating treatment 1. Baboy po natin, individual yan na 5 po na ganyan. Una po, commercial, ang pagkain sa kanila, pure commercial feeds lang po. Wala kang binibigyan na roughage, maghapon po yon. Taken po yun sa bayan ng PRDC way back 2013 po. And then, ito naman ang ating treatment 2, concentrate feed, supplemented with TG or Trichantera leaves and soft duck. Dito po ang ginagawa namin, pakakainin muna namin ng Trichantera fresh na leaves and stalk, yung mga young leaves and stalk, bago pakainin ng concentrate. Ibig sabihin, may oras kami na pakain dito, pagkatapos ng kumain, may matiraman, okay lang, saka pakakainin ng commercial feeds. Although kumbaga naka-weight po yung aming mga pakain, para malaman lang namin kung mababawasan ba talaga kasi kinukuha namin yung pinakakain saka yung naiiwan. Ito naman yung treatment 3. Concentrate feeds supplemented with sweet potato vine, leaves and vine. Ito naman yan, sweet potato vine. So, una muna sweet potato vine and then commercial feeds. Puro mga native pigs po yan. And then, katulad na sinabi ko po kanina, fresh green roughage were fed ad libitum for the first 3 hours in the morning and then in the afternoon, thereafter, they were fed with their respective concentrate feeds. So, pakakain po muna sila. So, yung pong commercial feeds na ginawa natin, meron po tayo sa grower na medium nutrient density diet. Ibig sabihin, bahagya pong marami yung ating mga concentrate compare mo sa mga byproduct. Yung concentrate gaya ng corn, soybean meal, rice, at yon, saka yung mga cocoa oil. Whereas yung sa finisher daw po, low nutrient density, ibig sabihin, mas maraming byproduct. Mas marami po dito ang copra meal, ang rice bran, at kakaunti lang po ang corn saka yellow corn saka soybean meal. Kasi napansin namin na habang lumalaki ang baboy, mas nakakaya na niyang i-digest yung mga byproduct gaya ng copra meal saka rice bran. Kaya binabawasan na namin ng yellow corn saka soybean meal. And then, every 2 weeks po ang magmimix namin para laging fresh, saka po hindi magkakaroon ng mold or amag. And then, yun nga po, fresh din po lagi. Bali, bago ipakain, ikakat na lang po yung mga dahon nung mismong araw na yun kung kailan sila pakakainin. Hindi po pwede i-store. At talagang as fresh po ang pagpakain sa kanilang mga dahon ng stock ng Trichantera at saka sweet potato leaves and vine. So, the pigs were fed with the respective grower diets from 90 to 120 days or 30 days, and then finisher diets from 120 to 160 days or 40 days. Ingredients na experiment natin. So, mapapansin nga ninyo, di ba? Sa hog grower, medyo marami yung yellow corn o yung mga concentrate gaya or mas madami yung ating mga concentrate gaya ng yellow corn, soybean meal, tapos, konti lang yung ating mga rice bran saka yung copra meal. Compare mo sa hog finisher na di po ba mababa na lang yung kanyang yellow corn saka soybean, mataas na yung kanyang rice bran at saka copra meal. Yun ang pinakaiba. Mas kaya na niya kainin yung mga byproducts. And then ito po yung pag pina-analyze, ito po dapat ang magiging nutrient analysis niyan.
Ang crude protein daw po ng hog grower is 15.3 at 13 naman po sa hog finisher. Ang crude fiber is 5.75, 6.43 naman sa hog finisher. Sa ibang bansa daw po, ang nutrient composition ng trichantera in terms of dry matter, 17.5%. At ang CP niya ay 17.9, ang crude fiber ay 16.1, napakataas po. At ang NDF niya, ADF at ASH, ito, napakataas, 48 to 38.9 respectively. So ito po yung mga authors sa ibang bansa. And then ito naman po yung sa sweet potato vine. Ang dry matter niya as well is 13%, CP is 16.5, at ang crude fiber is 21.1. So, yung pong native pig experiment po, ginawa po siya ng February 20, 2013 hanggang May 5, 2013. Whereas yung carcass and sensory evaluation sa Animal Product Development Center sa Marulas, Valenzuela City ay ginawa po noong May 6 to 10, 2013. So ito po yung nutrient composition. So ang ginagawa po kasi every time na tayo ng mga new roughages or new feedstuff, kailangan po natin i-analyze para alam natin yung nutritive value ng pinapakain natin. Nung pina-analyze na po ito sa Central Animal Feed Analysis Laboratory o CAPAL at Veterinary Drug Assay Laboratory sa BAI, noong 2012, ito po yung mga results. Ang moisture po ng trichantera noong 2011 is 13.6, noong June 2013, 10. So mapapansin nyo, may pagbabago, di po ba? Kada ilang months, ibang years, iba-iba po ang result ng ating mga analysis. Sa crude protein, noong 2011, 17.6 ang kanyang CP, whereas noong 2013, bumaba na siya 16.8. Yung crude fiber, from 11.5 tumaas, naging 16. So yun po yun, iba-iba po ang analysis ng ating mga samples kada dala nyo sa laboratory. Ito naman po, bukod sa proximate analysis, calcium and phosphorus, pina-analyze din po namin yung amino acid ng ating mga trichantera samples, bukod para ma-compare yung test ng sa ibang bansa at yung test dito sa Pilipinas. Kaya lang po, magkaiba nga lang yung kanilang measuring unit. Sa kanila di po ba iba? Sa atin naman ay milligram per gram. So medyo mas mababa. So pero dito po sa amino acid, parang lumalabas na maganda rin po ang amino acid profile ng ating trichantera. At ang pinaka-importante rito ay yung methionine na 276.59 milligrams per gram at yung cysteine na 38.86. Kasi po, di ba sabi ko sa inyo kanina, sa mga baboy, ang limiting amino acid ay methionine. Kaya yung iba po, naglalagay pa ng methionine na synthetic amino acid sa mga feeds. So, ito po. So, malaki talaga ang potential ng trichantera as sa ngayon, supplement ng ating mga baboy. So, ito po yung proximate analysis, no? So, mapapansin ninyo, yung trichantera CP is 22%. Tignan nyo, 22% ang CP ng trichantera, samantalang sweet potato ay 4.6 lang. Huwag niyo po i-compare sa grower sa finisher kasi mixed feed po yan. Talaga lang po kailangan ilagay sa table. Tapos dito po, kahit na maganda yung CP niya, pagdating sa fiber, napakataas naman, 13.65 compared to 2.9. Tapos dito rin po, ang pinaka-importante malaman natin, yung value ng ADF, acid detergent fiber, NDF, neutral detergent fiber, at ADL, acid detergent silica, wherein kapag mataas ang mga value niya, maapektuhan po less feed intake. Kasi po, bumababa yung digestibility ng energy. So, kaya the more na mas mataas yung ADF, NDF, at ADL ng mga roughages, the more na mas mababa ang intake, the more ang animal less consume feed. So, lumalabas mamaya, papasin nyo na maganda po yung sa sweet potato vine. Kasi, compare nyo yung dalawa, 19 versus 16, 32 versus 28, as hindi naman halos nagkakalay yung dalawa, pero dito po, yan. Kaya papasin nyo na yung result mamaya is dando sa kabila. So, lumalabas din po na, di ba sa kabila po, parang 2 kilos yung pakain nila. Dito po, lumalabas na sa 30 days, ang nakakain daw po ng grupo ng 5 baboy is, ano lang po, average na 1.24 kilos per day. Doon sa grupong yon. And then, sweet potato is 1.23 naman po. So, hindi nagkakalayo. 30 days po yan na napakain. Ito naman po yung sa performance niya ng T1, T2, and T3. Mapapansin ninyo sa T1, yung initial weight niya na 15.1, na 5 yan. T2 na 15.5 and 14.7. So, hindi naman nagkakalayo. Mapapansin nyo sa average daily feed consumption, mas madami kinain ng T1, na commercial feeds. Whereas dito po, bahagyang bumaba, 820 grams, and then 750 sa T3. Pagdating sa average daily gain, mas malaki pa rin po ang gain ng sweet potato vine. May
mga baboy na kumain ng sweet potato vine bago commercial feeds. Compare mo sa T1 at T2. But in terms of feed efficiency, mas maganda pa rin po numerically yung ating T3 o sweet potato vine. Compare mo sa Trichotera, pero hindi na po nagkakalayo. Okay lang po siya, compare mo dun sa T1. Dito po sa 40 days o yung finisher, nasa 1.24 ang kilos ng Trichotera per head per day at sweet potato vine 1.23. So ito naman yung kanilang performance. Ang average na 24 kilos T1, T2 is 26 kilos, T3 is 25. Sa average daily feed consumption, lumalabas na hindi nagkakalayo yung pakain ng with do sa 40 days ng T1 sa T3, parehas na ng kain. Pero mas konti kinain ng T2. Sa average daily gain naman po, parang mas maganda po yung average daily gain ng sweet potato vine kasi hindi nagkakalayo yung sa dalawa. Pero sa feed efficiency, di ba, sabi ko sa inyo kanina, the more na mas mababa ang feed efficiency, mas maganda. So lumalabas na, hindi ko ba? Sorry. Ayun, lumalabas na 5.66 lang, 5.66. Alam nyo, sa totoo lang, mataas po itong feed efficiency. Pero since native pig siya, okay lang po yun. Kasi sa mga studies ni the late Dr. Francisco Peñalba at saka iba pang mga researchers ng UPLB, pag talaga po mga native pigs, ang range ng feed efficiency is from 4 to 7 to as high as 11 kilos. Kasi talaga pong, di ba, maliliit yung ating mga baboy, tapos mahina po talaga at mabagal silang mag-digest ng ating mga pakain. Kumbaga, mahirap mag-digest ng mga pagdating sa ibang pakain po. So, lumalabas na maganda pa rin pong feed efficiency ng may commercial feeds, 8.5, mas maganda pa rin po yung sa sweet potato vine, 5.66. Tapos magsumunod po yung Trichotera na 7, tapos mataas masyado yung sa T1. Masyado sila matakaw. Kumbaga, dami na kinain, pero konti lang yung kinalabasan na karne. So, sa kabuuan po, yung 70 days, ito po yung pinaka-total. Lumalabas lang na 1.07 na Trichotera ang kinain ng buong 5, doon sa yan. Ito lang buong kinain nila na Trichotera. At sweet potato naman po, 1.06. Yan. During the whole na po. Ito yung na-consume nila ng pagkain. Ito naman po, the whole, 70 days, lumalabas na, initial weight is 15.1, 15.5, and 14.7. Sa feed consumption po, hindi nagkakalayo na parehas po yung T2 sa T3 na 990 ang grams ng feed consumption compare mo sa 1 kilo ng T1. Tapos sa average daily gain, mas maganda po yung sa T1. And then sa feed efficiency, mas maganda po yung ating T3 kasi 3.68 compare sa 4 ng T2 at saka 5 ng T3. So ito po yung ating fresh Trichotera gigantea. Wini-weigh po siya. At least 3 kilos po yan. Hatiin siya sa umaga at saka sa hapon. Papakainin. Tapos po, i-measure yung naiwan. And then, pag na-measure po yun, saka pa lang po bibigyan sila ng Halimbawa po kasi, normally sa puti, ang pakain mo ng grower, nasa 1.5. So, since native pig siya, ang ginawa lang po namin, 70% ng 1.5. Kung ano po yung amount nun, yun yung pakakain lang namin. So, yun. Kung ano yung concentrate, yun yung bibigyan lang namin sa kanila. Kumbaga, naka-weigh din po yung mga concentrates. So, ito po yung itsura ng ating fresh Trichotera gigantea. And then, ito naman po yung sweet potato vine. Huwag nyo na po itanong sa akin yung variety kasi hindi ko pa po napapatest sa UPLB. Ano po? Kasi marami palang variety ang sweet potato vine. Iba-iba palang kulay, iba-ibang variety. Pero hindi naman siguro nagkakalayo ng nutritive value. So, after din po kuno ng growth performance, siyempre kailangan din po natin siya pakatay para makuha yung carcass quality and sensory evaluation. And then, ito po, winay natin siya. Di ba itim pa siya, di ba, nung winiweigh siya. Individual po yan. And then, scalding. Siyempre, babasahin mo na siya para, yan mo sa mainit na tubig para madaling tanggalin yung scalding and hanging of the carcass. Ilulubog mo siya sa mainit na tubig para po madaling tanggalin yung balahibo. Ayan. So, kahit itim siya, pag natanggal na yung balahibo, puti pa rin siya. Okay po? And then, ito yung hinang nyo. Akala nyo po malaki pero ito po talaga itsura ng niya. Pero kung i-compare nyo sa commercial, maliit talaga siya. And then, ano ba yun? Ay, sir, nangyari.
konti na lang po. Ayan. So, after mascad, ayan, ito yung carcass quality. Ito pong dressing percentage, ito yung ito na po yung carcass minus yung mga opals, head, feet, and leg. Tinanggal na po lahat. So, ito po yung percentage. The duration na po ng 70 days, yung T1, 63.9% lang. Samantalang yung T2, 70.25 at T3, 72. So, lumalabas na maganda pa rin po sweet potato pa, hindi ko na T3. And then, sa loin eye area po, yung sasabi ko sa inyo kaninang parang sa pork chop, parang mas maganda po rin po yung sa T3, 2.39, compare mo sa 2.27 ng T2 at 1.63 ng T1. And in terms of back part thickness, yung kapal ng taba, mas maliit daw po numerically ang T2, yung ating tricanthera, compare mo sa T3 at T1. Usually po sa standard na mga puti nating baboy, ang normal na back part po is 1 inches po. So ngayon, mas mababa. Pero nagkakaiba din po yan. Iba-iba po ang nagiging result ng back part thickness. Ibang season, tag-ulan, tag-araw na inalaga ang baboy. Tapos iba, depende din po sa kung ano yung pakain nyo sa kanila. Ito naman po, nung mineasure na yung carcass length sa back part thickness. So dito po, mineasure yan. Yan, kailangan na i-measure yan. Ito naman po yung pagkuha ng carcass length. Ayan po, tape measure lang ginamit. Mula dito, papayan. Yan yung pagkuha ng ating back part thickness. Actually, yung back part thickness, pwede na po siyang kunin ng buhay, pwede rin kunin ng patay. Kaya lang po, yung time na yun, wala po kami nahiram na equipment, kaya di namin na-measure nung back part. Maganda sana i-compare yung back part thickness ng buhay at saka nung naging carcass na siya o yung karne. And then, ito naman po yung pag-measure ng loin eye area. So, gagamit na tayo ng parang, meron din pong materials. Ididikit lang po siya dyan, at i-trace nyo lang po. Ayan, ito na po yung measurement niyan. Tapos po, ang pag-measure niyan, meron silang parang isang dot, tapos bibilangin mo yung mga square, yun po yung magiging, plus may computation para ma-measure mo yung loin area. And then, ito na po yung sensory evaluation. Katulad pa rin dati, pinakuluan lang siya, walang kahit anong panimpla. And then, after that, ito na po yung naging test. Di po ba, from the scale of 1 to 10, 10 ang pinakamaganda, 1 ang mababa. So, dito po, medyo matataas yung score natin compare sa dati. Di po ba, kanina, nasa 2 lang yung mga rate nila. Ngayon, medyo mataas na. Mukhang naging, mas parang, kakaiba na yung mga dila ng ating mga evaluators. Ganyan. Also, ang color po, in terms of color, malabas na numerically, hindi naman nagkakaiba sa color. Ibig sabihin yung pagiging matingkad ng karne. Di po ba? Kasi alam ko rin po, hindi ganong reddish ang meat ng native pig natin. Okay? Kasi depende nga po sa pakain. And then, in terms of flavor po, numerically pa rin hindi siya nakakalayo, pero parang mas maganda yata yung karne nung T3. Ayan, kasi in terms of flavor, mataas eh. In terms of juiciness, di ba ba, gusto natin sa karne yung hindi tuyo, di ba ba? May iba kasi na parang walang lasa or parang wala lang. Hindi siya juicy. Parang sa hotdog, tender juicy. So dito po, sa juiciness, parang numerically, mas maganda yung T3, pero hindi naman siya nakakalayo. Sa tenderness, yung pagiging malambot ng karne, mas mataas ang T3 compare mo sa T1 at T2. And for the general acceptability overall, lumalabas na hindi naman nakakalayo numerically. Although, dito lang siya, T6.83. Ayan. So, ito po yung ginawa doon sa So, ito po yung pagkakatay po, kumuha na agad sila ng ilang kilong karne para sa gagamitin po sa carcass sa sensory evaluation. I-freeze po siya and then nagkaroon po ng ilang days bago po ginawa yung sensory evaluation. So, ito po yung ginagamit sa sensory evaluation. Ito po yung na-boil na mga karne. Isang sample, isa lang siyang karne pero iba't ibang, kumbaga, tatlong karne siya, isa lang siya. Tapos po meron tinidor, tapos may chocolate, may plastic, may baso. Kasi po, kailangan kada isang kain mo, hindi magkakaroon ng, parang kumbaga hindi bias, kailangan kumain ka ng chocolate or biscuit para maalis yung lasa sa iba, hindi magkakaroon ng bias. So yun po yung mga ginagamit ng ating mga sensory evaluators. So ito po yung mga staff natin sa APDC, kung saan ginawa po yung ating sensory evaluation. Tapos meron po silang scoring. Ayan. Ano po yan? By code lang po ha. Wala po, hindi nila alam kung T1, T2, or T3. So by code lang po yung ating sensory evaluation. And then, pag in terms naman po ng cost efficiency, although hindi naman po ako economist o ag economist, so ito po yung lumalabas na feed cost efficiency ng ating native pig grower fed with fresh Tricanthera gigantea leaves and soft stalk
and sweet potato vines, leaves, and vines at 30 days feeding period. So lumalabas na sa feed consumption, numerically pa rin, para mas maganda sa T1 kasi, mas maganda pa rin yung sa T3 kasi konti lang kinain niya, di ba? 750 grams. Eh dito sa dalawa, 800 grams. In terms of life weight gain, mas malaki yung T2, 360. Sa total feed cost, mas mahal ang T2 kasi po binigyan namin ng value yung tricanthera natin. And then sa feed cost efficiency, lumalabas na mas mura daw po yung ating commercial feeds. Kasi nga po, nilagyan natin ng value yung tricanthera, forages natin. Pero aalamin ko po sa economist kung talaga bang dapat nilagyan ng presyo yon. Samantalang, kung kayo naman po magtatanim, hindi na kayo bibili ng, di ba, hindi nyo naman bibili yung tricanthera kasi tanim na ninyo. So, hindi ko alam kung dapat bang lagyan ng value yung ating mga roughages. So, ito naman po, at 40 days feeding period, ito naman po yung feed cost efficiency niya. Sa feed consumption, lumalabas na hindi nagkakalayo yung pagkain ng T1 sa T2, T3, 1.22 kilos. And then sa live weight gain, mas malaki ang T3, 211 grams. Whereas yung total feed cost, mas mahal ang T3. Compare mo sa commercial feed, sa 23 lang. At sa feed cost efficiency, mas mura ang T3. And then sa overall 70 days feeding period, sa feed consumption, mas maganda po yung sa numerically sa T3 kasi 987 grams lang siya. 1 kilo ng T1. Sa live weight gain, mas mataas ang T1. Sa total feed cost, mas mahal ang T2. At sa feed cost efficiency, pinakamura ang T1. So sa economic analysis na po, lumalabas na sa average feed intake, sa 30 days, mas kakaunti ang kinakain ng T3. Tapos sa 40 days, ito yung growing stage, ito yung finishing stage, ito yung kabuuan. So sa 40 days of finisher po niya, mas konting kumain ng T2. And then sa overall, mas konting kumain ang 100 grams, 100 grams, or 99, hindi nakakalayo. Ito po kasi naging dapat namin pa sa mga economists na dapat ba namin lagyan ng value yung mga tricanthera. Kasi dito po lumalabas na ang presyo nilagay namin is 10 pesos per harvest. E kung kayo naman magtatanim, dapat wala na siyang presyo. Not unless bumili pa kayo ng tricanthera bago nyo ipakain. So sa feed cost po, mas mura ang T2. Sa cost of native pig, mas mahal ang T2. Malalaki kasi sila. Sa total cost daw po, mas mahal ang T2. Ang average live weight, mas malaki yung T3. Compare mo sa T1 and T2, walang namatay sa grupo. And then, nung binenta daw po, mas mahal ang T3 kasi mas malaki po sila. So, nung time na yon, ang prevailing price daw po ng ingredients, 20.83 sa grower at 19.3 sa finisher. Tapos po, 1,000 per 10 kilos ang native pig at additional 60 kilos per 10 kilo additional weight. And then, so ang recommendation po sa study na yon, yung Tricanthera gigantea for now is used as feed supplement pa lang po para sa mga baboy. Ibig sabihin, bukod sa commercial feeds, pwede natin siyang mag-replace lang tayo or pwede kunyari, dito kasi sa ginawa namin, kung kunyari, ilang 3 kilos na ng fresh leaves, pwede na niyang mabawasan yung pagkain mo ng commercial feeds, mas okay na siya. Kaya nga, feed supplement. Nahirapan lang akong to kasi, compare mo sa broiler, example lang po, 3% saka 5%. For example po, pag 3% supplementation ng Tricanthera, yung 100 kilos ng feeds mo, tatanggalan mo siya ng 3 kilos ng feeds. Papalitan mo siya ng 3 kilos na Tricanthera. Yun kapag leaf meal. Pero pag fresh, yun nga po, nahihirapan pa kami paano pag-weight ng mga pagkain. Kasi nga, ang hirap siyang i-measure. And then, overall, mas kailangan pa rin natin ng in-depth studies. Ibig sabihin, mas marami pang research studies ang dapat gawin sa Tricanthera bago ma-maximize yung potential use niya as feed ingredient. Kasi pag sinabi natin feed ingredient, yun na po yung mga yellow corn, soybean meal, rice bran. Talagang, kumbaga, kompleto na siya, napag-aralan na siya as individual feed ingredients. Ito pong Tricanthera, medyo hilaw pa siya. Marami po tayo dapat malaman, like yung digestibility niya, yung mga anti-nutritional factors. So, marami pong trials ang dapat magawin bago po masabi natin na part na siya as feed ingredient sa ating mga baboy. So, yan. Tapos po,
Yan. Thank you. So ito pong picture na yon galing po sa PowerPoint presentation ni Dr. Plomelia Cagitla noong 2010. Okay, thank you po. Okay, thank you so much. There is questions po from the participants. Anyone po? Okay, sir. Nabanggit niyo po kanina yung Yes. pong sa high fiber po, no? So that's the reason why nalilimit po yung feed intake. Opo. Let's say po kung mag-ferment po tayo ng feed, will it actually help na ma-reduce yung fiber po? May possibility po kasi fermentation, ibig sabihin, doon pa lang, napapermenta ng microorganisms, di ba, yung mga fibrous materials. So, pagdating na sa pagkain, meron po. Kaya nga lang po, wala pa masyadong studies na magsasabi na magbaback up na bababa nga po yung fiber. Pero yun nga po, isang possibility na pag finerment ang trichantera, mas baka tumaas na po yung feed intake niya. Apo. Thank you, sir. So, other questions po to Doc Mavic? Anyone? So, naintindihan po ba natin? Okay, sir. Sabi niyo, pag mas gusto ng kakantayer natin yung sa basa. So paano po kasi sa amin sa Bulacan, pag summer, talagang ang hirap ng tubig. So, do we need to water them? Thank you. Yes, sir. Opo. Tama kayo, sir. Mas gusto talaga ng mga trichantera na mas diligan sila ng diligan. Kasi po, usually kahit na malaki na sila, pag hindi na diligan, hindi po siya nagdadahon. Opo. So, kailangan po talagang diligan ng diligan. Lalo na po pag summer. Pero pag tag-ulan, hindi na po nyo kailangan diligan. Kasi, na-water na po siya. Hindi, pwede naman po, pero, sige, pwede naman po siguro. Kasi yung sa amin kasi sa farm, hindi naman siya ganong kalapit ko na. Talaga dinidiligan po sila araw-araw eh. Okay. Pero sir, water na lang ha, wag na mismo yung mga manure. Kasi mamamatay na po pag sobrang tapang sa nitrogen. Opo. From water lang po doon sa water from the biogas. Yun lang po yung dun siya kasi umaapaw po kasi yun. Although may pit pa ho ako doon na para mag-filter din sa tubig para hindi masyadong matapang. Kasi I want to use the water pipe. Basta importante po lagi nadidiligan. Mas gusto po na nadidiligan. Kaya po madre de agua. Yes sir. Opo. Other question pa po? Clarification? Okay, sir. Kasi sabi niyo may fertilizer. Pure manure o merong parang haluin pa? O diretso na yung manure ng baboy po? Pag po kasi 'di ba usually pig manure parang organic na siya. Oo. Opo. Okay, pwede siya Pure. pig manure, opo, pure manure, pig manure or poultry manure. Opo, mas Straight maganda na po. siya. Yes, opo. Ay, Organic and that. Paano kung marami kasing baka din sa amin? Yung baka pwede rin? Pwede na any manure is Any. okay naman po as Okay, long kasi na walang the high cost of nitrogen, Yes, sir. level, okay lang. Opo. Wag lang sir, wag na siya matatapang na fertilizer. Ano po? Basta Sige. okay na po yung mga natural natin na like sa mga animal manure, okay po siya, sir. Thank you very much, Okay po. Doc. Yes po. Say hi to Doc Rene. Ay, oh, yes sir. Okay. Pagkagaling po niya na Taiwan, yes sir. Ma'am, Yes po. yung mulberry leaves, pwede rin ba? Mulberry leaves, yes sir, pwede ng mulberry leaves. Kaya lang, actually napag-aralan na po yan ng mga scientists sa UPLB way back 1900s or 80s. Kaya alam po, hindi ganon. Medyo kulang pa rin po yung mga researcher na nag-aaral doon. Pero okay din po siya. Kaya lang, hindi po ata natatanim sa lahat ng lugar eh. Parang sa malamig na lugar lang po yun. Like sa Tagaytay or sa Bulacan. Or sa Baguio. Pero pwede din po mulberry leaves. Okay po. Doktora, how about the use of yung kasaba, mga dahon ng kasaba na pinagputulan? Uubra din ba yun as a replacement for that madre de agua? Sir, hindi, kasi in terms of nutritional value, magkaiba po kasi sila. Iba pa rin po yung protein ng kasaba, iba rin yung protein ng ating trichantera. As replace, hindi ko lang sure, kasi dapat po pag nagaganon, pag-aralan nyo siya ng sabay.
para malaman nyo. So, as on my part kasi, hindi pa po ako gaano nagko-concentrate sa kasaba. More on, ano na po ko, tricatera, sweet potato. Pero, sabi po ng ibang mga researcher, okay naman po yung kasaba, pero as energy source. As energy source po. Meron pong popular ngayon, ang patawagin na super napier or pakchong from Opo, Thailand. Oo. Pwede po ba nating ipakain dito? Sa mga baboy. Pwede Yes. naman po. Yes, sir. Basta yung pang soft lang po, yung young lang po. Kasi the more na nag-mature sila, mas mataas ang cellulose lignin, mahirap na po siya i-digest ng animals natin. So, make sure na lagi lang pong young yung ating mga papakaing roughage or forage po. Magandang hapon po, Doc. Good afternoon po. Ako po ay taga Bae, Laguna. Meron po bang sangay ang DA kung saan pwede ho kami bumili ng volume ng sanga ng Tricantera? Okay. Yung pinakamalapit po sa amin sa Bae. Sa Bai po ba? Bae, Laguna Bai, po. Laguna? Opo. Hindi ko lang sure ngayon, sir. Kasi ang alam ko talaga sa amin, pero hindi ko pa po alam kung saang lugar pa may nagbebenta. Kung gusto nyo, pwede siguro kayo mag-order na lang, tapos saka na lang yung daanan doon. Kasi sir, wala na talagang akong alam na mas malayong or malapit na pag-aanohan nyo eh. Kasi syempre, kailangan din po malaking area na pag-aano. Tsaka ganun kadami. Sa ngayon po kasi, marami din kami pinamimigay ng mga sa ibang mga foundation na nagre-request din po. Maraming salamat po. Papa. Ma'am, ano po ginagamit yung soil mixture po dyan sa pagpapatubo po ng Tricantera? Ano ulit, sir? Yung soil mixture po. Soil mixture. Sir, ordinary lupa lang yan. Ordinary sa lupa lang Opo po. po, ordinary lupa lang po. Saka siya. po kasi, yung po bang nasubukan niyo po bang i-combine yung Tricantera leaves po, saka yung sa sweet potato leaves po, yung kung combine na po sila. Hindi pa, sir. Hindi pa, sir. Individual Ano po, pa lang ma'am? po. oo. Thank you Opo. po. Siguro pag gagawin nyo, sir, is either, kasi sir, ang problema natin, pag pinag-mix mo yon, hindi natin alam kung ano yung, how much yung binigay nito, how much yung ganito. Kung gagawin mo siya as leaf meal, sama-sama na siya. Ganun. Thank you po. Sa mga gustong bumili po ng cuttings ng Tricantera, puntahan niyo lang po ako maya-maya. Ayan. O, si sir, Meron po akong binibenta. ayan. Salamat Sir, po. magkano naman? Benta ko kasi mas mura sa 10 pesos, pero nakita ko 10 pesos, Ayan. 10 pesos na. Thank you po. Discounted. Thank Para you po. uniform po tayong lahat. Okay. Yung cuttings na po, kayo na po maglalagay sa seedling bag. Okay, thank you. Thank you po. Thank you sa info. O yan, sir, punta na daw kay Kiss. Good afternoon, Doctor. Yes po. Asa na? Doc, dito po. Ayun, sorry. Ask ko lang po kasi mataas po sa fiber content ng Tricantera. Yes, Ano po yung pinakamagandang stage para pakain po siya sa alagang baboy? Usually po, pag nagpapakain kami as young lang po talaga siya. Young na Tricantera, as early as mga 4 months, 8 months. Yung bata lang po talaga, young po yung leaves. Young stalk, malambot. Kahit Kumbaga po, malambot. 2 Huwag po yung months masyado old pa. matanda na po. Opo. Pag matanda, yun na lang po yung pang-harvest nyo, gawing cuttings. Opo. Pero pag mga bata po, batang young leaves and stem, yun yung kakain natin sa mga growers and finisher. Huwag yun pong pakakain sa pre-starter sa ka-starter. Ano po, kasi hindi nila matutunaw, ilalabat or magkakasakit pa po sila sa tiyan. Thank you, Doc. Okay po, welcome po. Na-appreciate ko po yung sinabi nga ni Sir na pwede magpunta sa kanila. Since na binuksan niya yon, sa amin ho, meron din po. At sa amin din ho, may kasama pa hong training kung paano pagtatanim. Wow, o yan. Nagpo-promote na siya, sir. Thank you so much po. Ayan, oo. Dual purpose na yung punta niya dito. Thank you po. Hello ma'am, good afternoon. Yes, good afternoon, sir. Ma'am, question ko lang po yung about Azolla, Flamengia, or Resone. Can you mix this in one for a forage na pwede mo siyang one feeding for livestock? Or there's certain amount na ilalagay dun sa... Yes, sir. In reality po talaga, kami mga researcher, on our part sa BAI po, medyo, yun ang kailangan po namin pag-aralan, kung gaano karami, katulad di ba kanina sa roughage, how much na roughage, azolla, ang dapat ibigay sa mga animals. Kasi hindi pa po namin nalalaman kung hanggang gaano karami ang pwede isupply, saka anong kayang isupply na protein or any nutritive value. So, pwede sila ipakain, sir, pero as of how much, hindi pa po masyadong... Pero wala namang overdose in case na i-mix mo siya with one or two or more. Sir, actually, kung narinig na po niyo yung concoction sa Chaong Quezon, yung ating mga farmer cooperation, meron silang tinatawag na concoction. It's a mixture of how many leaves.
Marami po yung leaves na chop, tapos halo-haluin. Katapos po, nilagay yung sa darak, saka sa molasses. Tapos gagawa siyang pakain. Binibigay sa baboy, ay ubos na ubos po. Okay naman Thank you, po siya. ma'am. Thank you. Kaya lang po, hindi ko lang po masasabing pinaka-nutritive value kasi hindi pa po siya na-analyze. Okay, other questions pa po? So we entertain 3 more questions na lang po. So, ma'am. Ma'am, ay tatanong ko lang po kung ano po yung pagkakaiba ng Madre de Cacao sa Madre de Agua. Oo. Sir, ma'am, hindi ako masyado kabisado sa Madre de Cacao. Pero yung Madre de Agua, yun po yung Trichantera gigantea natin na yun po is either father, shrub, or tree na pwedeng ipakain sa livestock. Pwede pong yun, lactogenic, ganon. Pero yung Madre de Cacao, hindi po ako familiar eh. Oh, sorry po, hindi ko siya, Madre de Cacao. Oh. Maraming salamat po. Sir, pwede po magtanong sa mga nagbebenta ng Madre de Agua. Ang senior citizen po ba may discount? Ang senior citizen po sa amin, libre ko nang mang-inasal, kayo lang po yun. Wow! Eat all you can. Wow! Galing naman ni ma'am. Swerte. Thank you. Okay. So, give a round of applause naman po kay Doc Mavi. So, Bar wants to award po the Certificate of Appreciation to Dr. Maridig M. De Vera for sharing his invaluable knowledge and skills as resource person for the seminar entitled Native Pig Raising Using Madre de Agua, Trichantera as an Alternative Cheap Feed Source during the DA Bar Seminar Series held at the RDMIC Building, Diliman, Quezon City. So given this day, 25th day of May 2017, at RDMIC Building, Diliman, Quezon City. Signed by our dearest director, Dr. Nicomedes P. Aliazar. Nga pala, in behalf din po ng Bureau of Animal Industry, nagpapasalamat po kami sa pagpunta po ninyo para umattend ng seminar na to. At syempre din po sa DA Bar, thank you so much for inviting me as guest speaker. Dati, participant lang po ninyo ako nakikinig ngayon, guest speaker. So thank you so much po.